at pinangangatwiranan mo ang pamumuhay mo sa kasalanan. Kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kamatayang pisikal. Ang buhay mo ay hindi magiging payapa, magulo na. Tapos pag namatay ka pa, ikaw ay parurusahan sa hell, araw at gabi. Ito torture ka doon sa hell, araw at gabi. Hindi ka na napahinga dito sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, ito torture ka pa araw at gabi. Dahil sa pagmamatigas mo at pamumuhay mo sa makasalanang pamumuhay dito sa lupa. Kapatid, ang tangi mo lang gagawin para makaligtas ka doon sa apoy ng impyerno ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kaya sinasabi sa salita ng Diyos, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Nung panahon ni Noe, ang mga tao pinagtatawanan si Noe. Sinasabihan si Noe na sira ulo. Bakit gumawa ng malaking barko si Noe? Sa panahon na yun, di pa naman umuulan. Subalit, ilang taon na sinasabi ni Noe sa kanila, mga kapatid, ang Diyos parurusahan tayo, gugunawin tayo kapag hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Binaliwala nila ang mga warning ni Noe. Kagaya ng panahon natin ngayon, binabaliwala ng mga tao ang warning ng Diyos. Binanggit na nga. Mabuti nga tayo, meron na tayong Biblia, nakasulat na yung mangyayari sa future. At yung future na yon ay narito na sa ating harapan. Hindi ba nararanasan na natin kung paano yung nararanasan ni Noe? Kung paano bumaha sa panahon ni Noe, 40 araw at 40 gabi na umulan sa lupa. At lahat ng mga tao na wash out ng baha. Mga kapatid, kamakailan lang naranasan natin yung baha na napakatindi sa Pilipinas. Huwag nawang mangyari pa ulit. Huwag nawang mangyari pa ulit. Praise God. Praise God. Praise God. Praise. Huwag nawang mangyari pa ulit na maulit-ulit yung naranasan natin 2 weeks ago sa matinding ulan. Matindi na nga yung mga ulan. Huwag nawang mangyari na maranasan natin ulit yung malalakas na ulan. 3 weeks ago, naranasan natin